mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Malacanang nagsalita na tungkol sa panawagan ng overseas Filipino workers. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. May mensahe ang Malacanang sa overseas Filipino workers, OFW, na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabalak umanong magsagawa ng zero remittance o hindi pagpapadala ng kinitang pera sa pamilya sa Pilipinas bilang protesta sa pagkakaaresto ng International Criminal Court, ICC, sa dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang press briefing ng Palasyo, pinakalma ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga Duterte supporter na OFW na huwag makisangkot sa balak na ito dahil tiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng bansa at sa mga pamilya nila. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ang gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas, anang Yusek Castro. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Anya pa. Pero syempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno ang maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganitong mga klaseng issues. Dagdag pa niya. Ayon sa ulat, nagbabalak umano ang ilang mga grupo ng OFW gaya ng grupong Maisug Croatia sa Europa na magkaroon ng isang linggong remittance stoppage dahil pa rin sa pagkakakulong ngayon ng dating Pangulo sa ICC na nasa The Hague, Netherlands. Pong global campaign, yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisug Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana ay maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Okay po. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.